Yes, good morning po sa ating lahat mga kabayan. Gulatin natin ngayon si Jerome and Ate Princess. Kumustahin po natin ang bahay mga kabayan. Yes, kasi siguro mga 3 weeks, no? Or 2 weeks or 3 weeks po mga kabayan ay hindi na namin to napasyalan. Kunwari ay hindi mo na kami pupunta, so titingnan natin kung na-maintain ba talaga ang paglilinis sa bagong bahay at napakabonggang bahay po mga kabayan. Makikita natin yan. Magugulat sila, pati yung motor, kumustahin din natin. Siyempre kung nandiyan pa ba, kung buo pa ba ang gulong ng kanilang motor. Ayan po mga kabayan, huwag mo natin dumiretso. Oh. Kumusta? Ito. Kayo ang kumusta? Miss you, Mami! Na-miss nyo ako? Nasaan si Kuya Jerome? Namasada po siya. Ay, namasada. O, kumusta? Kumusta ang bahay? Kumusta ang motor? Wow, social na sila mga kabayan, ha? Miss you. Social. Meron na nakaparadang motor. Ang dating may nakaparadang pedal, ngayon ay motor na. So wala si Kuya Jerome kasi hindi niya alam na kami ay pupunta dito. Siyempre biglaan lang ay namasada. Oh. Ha? Oh, very good. Dapat lang malalaman niya, no? Para naman kahit papaano ay magagamit na niya. Yung picture, mama ko naglilinis. Ano? Yung mukha mo yung sabay dito. Ang kinakausap ko lang kanina, Mami, pasyal ka naman dito. Kanina? Miss na kita, sabi ko. Gulat pa ako dito. Talaga kinakausap mo yung ginawa mo multo yung mukha ko dyan? Kinakausap mo yung picture ko? Paano mo kinakausap? Sabi ko, Mami, maramdam ka naman, no. Miss na kita. Hindi, tumayo ka. Paano mo kinausap kanina? Mami, Ah, pasyal ka naman dito. Maramdam ka naman. mga anong oras yun? Kanina lang po, mga 7. Oh, ang lakas ng dasal mo ha. Nakaganyan pa ako. Kasi naman sabi si Mami, nakakabuhay sa bahay. Tapos umalis yung asawa ko. Pasada na lang ako. Hindi naman magbarang lang si ate. Nagis ko na rin. Sabi niya, Kaya namasada na lang. ako. Tinawag mo pala ako dyan. Kinakausap pa yung picture ko. Mami, masyal ka naman na. Miss na kita. Ganyan pa ako kanina. Eh ngayon, nagulat ka. Oh, di ba? Kinakausap na niya yung picture ko mga kabayan. Sa susunod, ngayon nakikiusap niya, Mami. Sa susunod niya, may dala-dala na siyang karayom. Mami, pupunta ka? Hindi. Pupunta ka? Hindi. Ganun na yan sa susunod. Magtaka na ako bakit may mga sugat-sugat yung mukha ko. O ba, malinis ang gate ah. Very good. Pati yung ano mga kabayan, oh. Pati yung gate dito. Very good. Oh. Pati yung motor na linisan. Pati yung motor, very good ang linis. Pati yung sala mga kabayan. Pwedeng pumasok? Ha? Wow! Very good. Mukhang very good na ngayon si Ate Princess mga kabayan. Malinis. Organize yung mga kagamitan. Biglaan. Sabi ko nga sa'yo, ako'y parang kabuti na susulpot na lang bigla. Ganyan ang mga pinapagawaan natin ng bahay. Sisipot na lang tayo bigla at kumustahin natin. Oh, nabiglang puso mo? Yes. Sa susunod, matanggal na talaga yung puso mo. Sa gulat. Oh. Si Jerome doon masada. Gusto ko niya makita. Okay, so very good. Anong ulam nyo? Ay, wow! Tutsal ulam nyo, ha? Adobong atin ng manok tsaka with itlog. Yan ang gusto ko. Ulam. Masarap. O, di ba natututo na kayo yung sinasabi ko sa inyo?
na magluto ng ulam para makatipid, hindi yung bili ng ulam sa karinderya. Kasi, syempre, pag umasa kayo sa karinderya, ang karinderya ang yumayaman. Kayo, hindi kayo nakakaipon ng pera kasi mahal, no, hindi kayo makakatipid. Pero kung ganito ang ginagawa nyo, oh, kagabi pa lang to, kagabi to niluto, o, di ba, may pang-amusa pa kayo, initin na lang. O, di ba, mga kabayan, kasi tinuturuan ko, para makatipid, magluto. Bumili ka ng 100 ulam o 150 o hanggang buong maghapon na yon ang kain mo doon. Hindi yung 150, 120, isang ulaman, isang kainan lang. So may kanin na rin ka mga kabayan. Very good, ha? Very good. Organize at malinis ang tubig natin. Di kayo naputulan pa? Hindi pa po. Hindi pa kasi kami nakabayad talaga mga kabayan. So ang tubig mga kabayan, I miss you. pumunta kami nung 25. Miss you pa, kachanching ka lang eh. Ala, kami naman, hindi naman Joke lang, hindi ka naman mabiro. So, alam mga kabayan, nagpunta na nga kami doon sa tubig. Kaya lang, anong sabi, Ate Princess? 27 po. So, itong 27 pa tayo. Wala pa kasi yung resibo ng water. Wala pa. Yung bill sa tubig ngayon, wala pa. Meron po siyang nag-reading nung May 7. Sabi niya, ay, hindi ko pa pwede reading yan kasi hindi ko pa yung nakabayan, sabi. Pero yung kuryente nyo, wala pang dumating. Malamang mataas ang kuryente natin ngayon kasi maraming ginamit na Ay, nagbayad na pala tayo noong nakaraan pala. Hindi, ibig kong sabihin. Ang kwarto, kumusta? Wow. Nilagyan ko po cortina yan. O, nasaan yung sapin nito? Diyan po. Nililigpit mo lang. Opo. Oh, Kasi okay. tinatanggal ito ng malaki ko eh. Nakablot niya. Oh, pero ito, labhan mo rin to ha. Opo. Oh, wag mong kakalimutan. Labhan. Oh, ayan po mga Si Jerome, kabayan. hindi ka nakita si Jerome? Very organized. Yung mga dito, damit, check. Check. Lagot ako dyan. Check. Aba, mga check. No problem. No problem. Very good. Dapat ganyan parati ang madatnan ko na masaya ang puso at masaya ang ating mga viewers na lahat ng turo, lahat ng ay nagagawa mo. So, ayan po mga kabayan. No? Mukhang hindi pa makapaniwala si Princess sa pagbisita natin ngayon. Gulat na gulat siya. Dahil ito yung mga ginagawa natin. Nakita nyo? Malinis. Kumusta na kayo, Ate Princess? Ito, okay lang po, mami. Ha? Okay lang po. Okay lang? Si Jerome, tuloy-tuloy ang pasada. Tuloy-tuloy ang pasada. Yun lang po, mami. 2 araw siya hindi na masada kasi namagal yung paa niya dito eh. Bakit namaga? Hindi ko alam kung anong nangyari sa kanya. Ha? Sumakit. Sumakit. Pinahilot niya sa bispil niya eh. Lalong naman lumala. Kasi baka naman panahilot, nabugbog na. Di ba? Kumusta ang sila ate mo? Okay naman po. Ha? Okay naman po siya, mami. Okay naman sila. Siya yung kasama kong naglalakad ng papel namin. Kumusta yung bahay natin? Anong pakiramdam na sa wakas na Ay, yung nakalimutan ko yung CR. Bulaga! Malinis mo din. Malinis din. Sundin ang sa CR, ha? Para hindi mangutim. Kumusta ang pakiramdam ngayon na sa araw-araw mong tinirahan noon na ngayon ay iba na yung natutulugan nyo, siyempre, napapagpahingahan nyo, Maayos na po, yung nakikita nyo sa loob ng bahay. Okay na eh. Ha? Saan kayo mas nakakatulog ng bongga? Ikumpara mo, saan mas masarap? Noon o ngayon? Ngayon po. Bakit? Malinis po. Wala lang po yung amoy na namin sa drainage. Sa drainage? Opo. Yung hindi mo na lang na Ate Princess, napapansin ko ngayon na lang, no, yung ngayon, hindi mo pa masyadong naturuan yung mga bata, yung sa ihi nila, no? No, Princess? Yun na lang ang i-practice mo, ha?
Kasi kawawa ka sa kakasunod sa kanila. Ayan, katulad yan, oh. Umihi sila dyan. Ayun, may bakat sa ihi. Yun na lang ang hindi mo masyadong unti-untiin mo lang kasi siyempre mga bata yan. Unti-untiin mo lang sila turo dyan. Plus, delikado na madulas sila dyan, mabagok yung ulo. Kaya yan ang kinatatakutan ko. Baka mamaya, di mo mapansin. Katulad niyan, may ihi. Mamaya, tatambay-tambay sila dyan, madulas, mabagok. Isa sa kanila, delikado. Anuhin mo muna, oh. Baka mamaya maanuhan ni Jerome or itong bunso mo, madulas. Yan na lang ang anuhin mo, praktisin mo sila. Bukod doon sa madisgrasya, maano ka, kawawa ka. Hoy, wag be! Inaano mo naman yung nananahimok yung bunso. Nagigising niya na kasi mami to. Si ano? Ito, maliit na tulog. Nakatulog siya kanina. Pati siya napasarap sa tulog. Habang ako naglilinis. Napapansin kong kwarto mo nakalak para hindi sila maglaro doon sa papag. Paano yan, mami? Tumatalo siya doon. Oh, sabi ko na nga ba eh. Wala pa namang nahulog dyan. Ito, mami, maliit. Nahulog na. Oh. Tinulak ka itong malaki ko. Tinulak? Sabi ko na nga mga Kaya kabayan. sinasarado yung kwarto eh. Pagbukas yan, naglaro sila ng magkapatid. Yan na nga ang sinasabi ko. Maliit, tinutulak niya. Hindi nasugatan. Hindi naman. Grabing iyak. Nasugatan po siya. Nasugatan. Nauntog. Saan to mama? O ayan o. Saan to mama? Dito po siya may tayo, sa baba. Di ba? Kaya sabi ko pa mga kabayan na Pag di ayaw ko sana mag-ano sila ng papag mga kabayan. Pero, nilak yan. siyempre ko, sabi ko, sige, magbigay tayo ng papag. Dahil gusto din nila magkaroon ng papag. Pero sabi ko, bantayan. Kasi nga, alam ko ang attitude nito, no? At saka, sabi ko na lang kay Princess, ay isarado na lang niya lagi. Para just in case may ginagawa siya dito, hindi papasok doon. Baka mamaya nandoon to sa itaas at biglang naisipan nitong panganay, kawawa, nangyari na nga po ang iniisip ko. O ayan, may sugat dito mga kabayan kasi medyo mataas yung papag. O kung nakatayos lang dalawa o nakatayo to, biglang tulak na hindi naman niya alam dahil sa sakit niya. So kawawa. O buti lang ang inabot ay yung sugat lang. Paano kung more pa doon? So yung inisip ko, nangyari na nga po mga kabayan. At lagi ko naman sinasabi ni Ate Princess. So ngayon, Ate Princess, sabi mo lagi naka-close yan. Paano sila nakapasok? Pag nakabukas siya, mami, nakalimutan ko sila sarado. Binubuksan niya, alam niyo buksan gano'n. Kaya niya? Ilak mo ilagay mo lang yung susi dyan, no? Magsabit ka ng susi na hindi nila kayang abutin. Huwag, Ayan na si mami na anak mo. Tatayo to, mami, sa may upuan. Ha? Dito sa may upuan, tatayo siya, sabi niya. Mime! Tumatay siya dyan. Oo, siya kausap niya yung picture mo dyan. Wala ba, mami? Hindi siya papasyal dito. May trabaho. Kahapon pa yan. Nakatayo dito. Mime, saan ka, Mime? Wala ba? Tayo natin pasyal dito. Parang si ano lang din. Miss ko siya. Miss ko. Miss ka niya doon. Ayun na si mami. Siyempre, anak straight mo. kasi yun. Ilang buwan yun, straight dito. Kaya talagang hanap-hanapin nila. Naintindihan mo, Ate Princess? Aba. Yung susi, ilagay mo dyan. Magpalagay ka ni Jerome lang ilak mo na lang yan. Ha? Kasi delikado. O, yun pala. O, tama yan. Kasi may kanto doon. May kanto doon na mamaya, maano yung ulo, delikado, magka-problema tayo. Kawaw yung bata. Kasi hindi mo talaga mabantayan lahat ng oras, hindi mo talagang may pagkakataon talaga na ikaw na din ang bantayan ng panganay mo. Kawawa to mga kabayan. Kawawa. Anong oras o si Jerome? Mamaya po. Ay, malapit na pa. Uwi na siya yun. Pag ganitong oras? Oo, ganitong oras. Uwi na yun. Sabi sa akin. Saglit. O yung motor pala, kumusta? Kaya sino nagtuturo sa kanya? Yung asawa po ng ate ko. Saan sila nagpa-practice? Dito sa Boulevard. Pumupunta din kayo doon. So, kaya na niya mag-isa? Kaya na po. Kaya niya. Kaya na niya. Ayun na. Pag
bigla niyang ikon yung clutch niya. Ha? Takal na gano'n. Mabibigla niya, tapos matatakot siya. Pero at least, napapaandar niya yung mag-isa. Opo, kaya niya. Hanggang mula doon, kaya na niya mag-drive papunta dito. Ay, Hindi pa. di ba po? Ayaw niya. Takot pa siya sa may highway. Okay lang yun. Huwag mo nang pilitin. Unti-unti lang. At least marunong na siya mag-isa. Sabi niya sa akin sana pumasyal dito si Kuya Bakoy, tulungan niya na ito, magmoto. Nandito na ako, tulong mo ito. Hindi ko naman kaya andarin pag doon sa highway at magkatakot ako ilabasin. Kahit dito, paandarin niya. Pinapantan niya yan, mami. Pinapainit niya. Oo, pinapainitin para hindi ma-stuck. Para hindi mahirap paandarin. So, nabisi kasi mga kabay, lalo na ngayon. Mayroon na namang mission tayo sa Alaminos. Mabisi. Pero nandito naman yung asawa ng ate niya na pwedeng magturo din kay Kuya Jerome, no problem. So, good news dahil marunong na si Jerome kahit paano ay alam niya mag-drive na mag-isa. Kasi sabi ko, huwag muna sa highway kasi delikado. Ay, ano nangyari sa inyo? Nag-untugan na kayo. Ang tigas ng ulo ko. Ako pa nasaktan. Oh, parehas kayong dalawa, nagkakamutan. Ay, apo, biro yung mga kabay, nag-untugas lang dalawa. Nakaupo lang yung nanay, ha. Nahimik, nauntog na, nahimik. Natawan ka na. Ako pa yung nasaktan. Rick! Jeko, nidong mo kayo. Ano sabi mo nung pumunta tayo sa bahay nila? Ha? Sabi mo? Ano sabi mo nung pumunta nila, mame? Sa bahay nila, mame? Ano sabi mo? Punta sa bahay, wala naman kami sabay araw-araw. Pumunta kami din namin, no? Ano? Kung pupunta kayo, wala naman din kami. Lagi namang nasa mission. Rick! Tawa na, tawa na. Pumasya sa'yo dito, mama mo, papa mo, mama ni Jerome. Si ate ko lang pupunta dito. Pupunta. Tapos yung mama ni Jerome. Bakit di pumunta si mama mo? May trabaho po sila kanina. Nagdadamo ng tabako. Busy sila. Tapos nung nakaraan, hindi rin pumunta. Pinapapunta ko po sila. Ayaw naman nila. Bakit ayaw daw? Yung trabaho mo nila, nagpipitas ng ukura, tas mais. Hapon po kasi yung pitas nila di naman nila na asikasong pumunta dito. Pupunta sana kami doon yung Sabado tayo pagupit ko itong dalawang anak ko. Oo. Baka na yung book niya. Sabi naman ng asawa ko, mamasada pa ako dahil pa doon. Wala na, hindi na kami nakapunta. Init na ang kabawa yung mga dalawang lampot. Kumusta si Jerome sa araw-araw? Na pag-uwi ng bahay na maayos ng bahay. Okay na naman po, mami. Ha? Ano na pag-usapan nyo? Okay lang naman po, mami. Wala naman siya. Ha? Okay naman. Masaya. Opo. Masipag. Ganon pa rin ang sipag niya. Very good. Kasi hindi pwede, maganda bahay, Minsan- and then tatama rin, kundi dapat lalong sipagin. Minsan hindi siya lalabas na sobrang init. O, natural. Sa umaga lang. No? Pagka sobrang init na ganito, pahinga na siya. O, babalik na naman siya pag medyo malilim na naman. O, medyo hindi na masyadong mainit. Pero ang init dito sa loob ng bahay nyo, hindi katulad dati, di ba? Na grabe talaga. Alas 9 pa lang, alas 8 pa lang, maramdaman mo na yung, ay, parang impyerno yung bahay. Napaka init. So, ibig sabihin, mula nung natapos to, back to, pasada. Kahit linggo. Opo. Saglit lang naman siya. Mga 9:30 nandito na siya. Wala naman masabi ko sa akin sa linggo. Ikaw naman, habang nandoon si Jerome sa pamasada, ano naman ginagawa dito sa bahay? Dito po naglilinis. Paano ka makalinis itong mga bata na pakalikot? Diyan po naglalaro sila sa labas. Naglalaro siya doon. Habang naglilinis ako, sarado ko ng pinto. Hanggang sila. Yung ano mo ha, yung itong bakal mo dyan ng gate, huwag mong paliguan din ng tubig yan ha. Ang gagawin mo lang dyan, gamit ka ng pamunas. Basahan. Ha? Opo. Para hindi siya madaling
kahit sabihin natin na may pangkalawang yan, syempre, kailangan pa din, alagaan para hindi mabulok ng bongga. Salamat mo sa pagbisita, Mami. Kala ko hindi ka pupunta. Nabigla ako sa'yo. Pasulpot ka na lang, Mami. Kala ko ano na yung nakita ko. Kasi pinakausap ko lang yung picture mo kanina. Ngayon nandito ka na. Sobrang saya mo, Mami. Salamat. Binisita mo kami ngayon. Maraming salamat, Mami. Salamat. I miss you, Mami. Sabi ni Jom sa akin, iba naman. Sabi ni Princess, huwag ka na daw pumunta sa bahay. Tapos kung ikaw naman karap ko, miss na miss mo ako. Pero pag si Jerome, huwag na sanas na pumunta dito sa bahay. Sabi mo daw sa kanya. Wala akong sinabi, Mami, ha. Wala? Sigurado ka? Wala po. Kailan ko sinabi yan? Nung nag-usap daw kayo bago sabi ni Princess, nabanggit ni Princess sa akin, ate, sana daw huwag ka na pumunta ng bahay. Kasi disturbo ka lang daw, imbes na matulog sila ng mahimbing, magigising. Oh. Totoo ba yan sabi ni Jerome? Hindi po. Oh. Ito si Jerome talaga. Gumagawa ng kwento. So, ayan po mga kabayan. Nabisita natin sila. Sana ay continuous yung paglilinis dito at pag-alaga ni Ate Princess dito sa maganda niyang bahay. Hindi lang sa bahay, sa motor po mga kabayan. Yung mga nag-comment, hindi talaga maiwasan natin. Hindi ma-maintain ni Princess yan. No? Isang linggo, 2 linggo, 1 buwan ay babalik sa dating nakasanayan, sa dating bahay na dugyot. O ngayon po mga kabayan, na medyo matagal-tagal na ako, more or less 1 buwan na hindi ako nagpakita dito at hindi rin ako nagsabi, no, sinurprise ko lang, pero ang nadatnan ko dito ay organized, maayos, no, malinis, na-maintain niya. So sana hindi lang 1 buwan, 2 buwan, tuloy-tuloy, no, tuloy-tuloy. Pero at least makita ng ating mga viewers na sa pag-surprise natin ngayon dito sa bahay nila ay malinis. Kasi kung ito malinis mga kawin, syempre, no, sabihin ko rin sa makikita nyo rin. 'Di ba? Kasi syempre maraming magugulong mga gamit diyan kung saan-saan. Kanina nakaayos lahat. O tapos anong oras ka nag-umpisa linis? Alas 7 po. No, alas 7 pa siya. Kaya upo na lang sila doon, adatnan ko. No, yung mga anak nandiyan lang, tapos siya nandiyan lang, nagdudot-dot ng cellphone. Mukhang may cellphone ka na. Cellphone po na kasi yun, pinahiram na siya akin para may makontak ako. So, hindi nga ako yung cellphone na touchscreen, hindi naman po yung sila. So, nadatnan ko dito, ay nakaupo sila. At least nakaupo sila, malinis na yung bahay, okay na. Pati pagkain, naka-ready na rin, kakain na rin sila mga kabayan. Kaya malaking bagay. No, nakuha sa hinay-hinay na turo, sa tiyaga, no, kahit na-stress tayo, pero at least nagbungan din yung pag-guide natin at nagbungan din yung mga tinuturo natin sa kanya. Bago sinabi pa nga ni Ate Princess, salamat Mami Lori kasi natuto ako dahil sa mga tinuturo mo sa'yo. At in fairness, matagal na yung Durabox niya, laman ng mga damit niya. Organized, maayos. No, maayos. Kasi sabi ko sa kanya, kapag nagawa mo yan araw-araw, Ate Princess, naka-mindset na yan, no? Aburido ang utak mo kapag hindi mo malinis yung loob ng bahay mo, pati mga damitan mo. Hindi ka mapakali hanggat hindi mo malinis. So, anong naramdaman mo ngayon pag may nakita kang magugulo dyan sa loob ng kabinet mo, Ate Princess? Inaayos ko po. Hindi ka anong naramdaman mo pag makita mo yung halimbawa kay Jerome, ginulo niya, anong Nagagalit po ako sa kanya, nagugulan din ako. Oo. Bagin ko siya. Parang ayaw mong magulo na yung Durabox mo dyan, ganon. O dito sa halimbawa pag meron ka nakita mga kalat dyan sa sala mo, anong pakiramdam mo? Inaayos ko po kagad, nagagalit ako sila. Pati yung ama, pero- kalat, hindi niya lang mag-ayos. Pero dati wala kang pakialam, bahala na dyan. Diba? Kasi nasanayan niya mga kabayan. Ganyan ang ko. Kahit nung nandito pa ako mga kabayan na ginagawa pa to, napatapos, siya, parang naiirita siya kapag merong mga kalat-kalat dyan mga kabayan. Ganun lang yun. Kailangan lang talaga
ma-guide, no? At ituro kung ano yung dapat. Dahil unti-unti naman ay magagawa nila yon tulad nitong ginawa natin sa kanila. Kumusta yung TV natin? Okay naman. Nanonood pa rin kayo gabi-gabi? Oh, kumusta? Nagbanding kayo dyan panonood? Siya lang po Kasi Sino? Mga alas 7 tulog na kami. Matulog kayo ng Siya, maaga. nandyan, nakadikwatro nakaupo. Naka-4 sa dyan? Oo, nanonood ng TV. Wow. Hanggang anong oras? Hanggang alas 10 po. Hmm. Kasi, Kaya siya napupuyat. noon na walang TV, nakikinood siya doon sa best friend niya. Anong oras siya umuwi? Alas 11. Alas 11. Yung best friend naman niya ngayon ang nakikinood ng TV dito. Oo, pumupunta dito. Oh, very good. Dalawa sila dito. Nakahiga dyan sa sofa. Hindi, nakaupo silang dalawa. Nakaupo silang Okay lang dalawa. naman. Okay lang naman. Kumain Oo. na sila sa sofa. Walang problem. Best friend naman sila. Tapos nilalaka doon. Nilalaka nila doon. Nilalaka? Nilalak ni Jerome. Oh, hindi ka makalabas. Hindi na. Mamaya nakalak na, nakalabas pa ako. O, di ba si Jerome na nakikinood noon sa best friend niya, sa cellphone lang. Walang TV yung best friend niya? Wala pa cellphone. Oo. So, dating nakikinood siya sa cellphone ng best friend niya. Ngayon, yung best friend niya nakikinood dito sa TV. Sabi niya ang best friend niya magpabili ka kasi kay ate mo Nori ng cellphone mo para ipanuuran ka na. Lagi na lang sa cellphone ko nanonood ka na, ilolobat mo. Hindi lang cellphone ang binili, TV pa kamo ang binili na mas bongga at mahal pa doon sa cellphone. Oh, yung cellphone, pag gumawa ay pag nagbiyahe si Jerome sa motor, mag-iipon kasi gusto ko, ibili kayo ng cellphone na gusto ko naman na meron kayong naipundar sa sarili nyo na gustong-gusto nyo gawin kapag bumiyay na si Jerome at kumita na. Para maramdaman nyo at masarap sa pakiramdam na merong nakikitang gamit na galing sa pinaghirapan. Oh. Di ba? Opo. Na hindi galing puro bigay. Kailangan meron din galing sa pinaghirapan, galing sa pinagpawisan para masarap gamitin. Oh. So, ayan po mga kabayan. Very good ang surprise visit natin dito sa kanila. Wala akong nakitang hindi maganda, maayos. So, congratulations, Princess, sa first visit ko na maayos. Sana, hindi lang ngayon, kundi habang buhay nang gagawin ni Ate Princess ang paglilinis sa loob ng bahay, sa CR, sa kwarto, lahat. Kung pwede, paliguan niya ang buong bahay niya hanggang doon sa bubong. Mapaliguan ko mamami naman. Tapos Pwede, umakyat ka sa bubong. Saan ako akit dyan? May hagdanan naman. Okay, sige mga kabayan. See you next episode dahil hanapin pa namin si Kuya Jerome. Bye!